muna tayo bago tayo magsimula sa second lesson natin. Lord, maraming salamat, Father God, sa hapong ito. Salamat, Lord, kasi dinala mo yung mga anak mo rito. Lord, I pray na i-anoint mo, Lord God, yung lesson na meron kami ngayon. Salamat, Panginoon, kasi naniniwala kami, Panginoon, na may sasabihin ka ngayong hapon, Lord God. At hindi na sayang, Panginoon, yung pagpunta namin dito, yung paglaan namin ng time sa'yo, Father. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan. So, sige, basahin natin yung verse sa Matthew 13, verse 45 and 46. Ayan. So, sige, pakibasa ulit. 1, 2, 3, go. He went away and sold everything he had and bought it. Ayan. So, sabi, ang kingdom daw, sabi nga, kingdom of heaven is like a merchant. Diba? So, ano yung merchant? Negosyante, diba? So, sabi dito, he's looking for fine pearls. So, he found one of great value. He went away and sold everything he had and bought it. So kayo, di ba naranasan nyo ba na parang may nagustuhan kayong isang bagay at gustong-gusto nyo siyang bilhin? Tama ba? So, halimbawa, jewelries, laptop, mga gadgets. So, anong ginagawa nyo kapag may gusto kayong bilhin? Pag-iipunan. So, ginagawa nyo yung best nyo, nagtatrabaho kayo, double OT, sinaka-experience lang. Di ba may mabili lang ng isang bagay, gusto mo, pagtrabahuhan mo talaga siya. So sabi, ang kingdom daw ng Diyos ay parang katulad ng isang negosyante. So naghahanap siya ng pinakamagandang pearl at nung nakahanap siya, anong ginawa niya? Pinagbili niya yung meron siya at binili niya yung fine pearls na nakita niya. So, ganun din ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Diba? So, sabi nga kanina, ganda ng question kanina eh. Bakit daw magandang regalo sa atin yung cross? Diba? Ang gaganda ng mga sagot. Kasi nga, si Jesus, yun yung simbolo ng natin eh. Naniredeem niya tayo. Tama ba? So, katulad din ng mga compassionate father. Diba? Katulad ng mga tatay na meron tayo. So, anong ginagawa nila, diba? They are looking for a ways para lang mahanap tayo. Diba? Diba? Sa mga magulang, kapag nawala yung mga anak nila, anong ginagawa nila? Pinapabayaan na, babalik naman yun eh. Diba? May ganun ba, magulang, sa mga magulang po? Anong ginagawa nyo pagka naligaw yung mga anak nyo? Hinahanap. Anong nararamdaman nyo? Hindi kayo mapakali, tama po ba? So, galit kayo sa lahat. So, ganun din si Jesus sa buhay natin. Jesus took the cross for us. Ayan. So, si Jesus daw, He took the cross for us. Instead na tayo yung dapat na nasa cross, diba? Anong ginawa niya? Diba? Binigay niya yung son niya para sa atin. Diba? So, katulad ng father na compassionate, no, pag may isa siyang anak na nawala, hinahanap niya. He is looking for a way, for a good way, para lang mahanap ang isang anak na nawawala. Tama ba? So, si Jesus, gumawa siya ng paraan para lang masave tayo through His Son, Jesus Christ. Ayan. So, alam niyo ba, ang Diyos, ayan nga sabi, Jesus took my place on the cross. So, instead, na tayo yung nakapako sa cross dahil sa ating mga kasalanan, ang anak niya na si Jesus Christ, yung ipinako para lang sa ating mga kasalanan. So, imagine niyo po, no, na bawat kasalanan, kung hindi ginawa ni Jesus yun, na siya yung ipinako sa cross, imagine natin, bawat kasalanan na magagawa mo, isang palo. Diba? Imagine mo yung sarili mo. Bawat kasalanan na magagawa mo, isang palo. Gano'n ka kaya kabugbog? Diba? So, take mo pa yung binugbog ni Pacquiao. Amen ba? Tama ba? But through Jesus Christ, He took the cross. He took the place na dapat na tayo nandiyan dyan, pero ang Diyos, si Jesus Christ, yung ipinako sa cross. Ayan. So, sabi nga, sa Isaiah 53 verse 5,
dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. At tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang itinanggap. So, ibig sabihin, imbes na tayo yung naghihirap ngayon, dahil sa sarili nating mga kasalanan na gawa, diba? Jesus took our place on the cross. Diba? Imagine na ikaw yung ipapako sa krus. Kaya mo ba yun gawin? Para lang sa kasalanan ng karamihan? Amen ba? So, hindi natin magagawa yun. Diba matanggalan ka nga lang ng balat sa kuko, diba masugatan ka lang ng konti, ang sakit-sakit na, what more sa sacrifice ni Jesus for us. Ayan. So, pangalawa, bakit daw magandang regalo sa atin yung cross? It's because, sabi nga, Jesus paid price for my freedom on the cross. So, ano yung ibig sabihin niya? Sige, basahin natin yung verse 34. Wait lang. John 8:34, sabi, Jesus once said, "Verily I tell you, everyone who is sin is a slave to sin." So, ano ba ibig sabihin ng verse na yun? Sige nga, paki-flash nga po yung ano. Ayan. I tell you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. Ano ba ibig sabihin nun? Okay, sa Tagalog. Tingnan natin sa Tagalog. Yan. Pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. So, ano ba yung pagkakaunawa niyo doon? Ang namumuhay daw sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. O sige, si Ate Bia. Ano yung pagkakaintindi mo sa verse? Isip pa sa Ate Bia. Anong pagkakaintindi nyo? Ang namumuhay daw sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kuya Ray. Saan po? Okay na ba? Yan, sabi dito ng Lord, yung simple lang, kasi alam naman natin yung mga kasalanan, di ba? Yung basic. Kasi pag alam mo nang mali, syempre dapat hindi mo na gagawin. Tapos yung ipumuhay naman, parang, kasi mas tayo bilang namumuhay sa mundo, di ba? Tapos, lamang yung laman. Parang, mas na-attract tayo minsan sa last or sa laman, di ba? Parang, dapat doon, matuto tayo na laging isipin yung cross para, ay, pag gagawin ko to, alam ko na. At isipin natin yung cross para pag nakita natin yung cross, alam natin na, ay, pala yung cross yung nagsimbolo na mag-save sa akin, dapat hindi ko na gagawin. Ayan. So, syempre, kapag slave to sin ka, hindi mo maiisip yon. Tama po ba? Kasi ang namumuhay daw sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ibig sabihin, ang namumuhay, ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan. Tama ba? So, kapag ikaw daw ay nagpapatuloy sa kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng alipin? Pinahihirapan. Ano pa? Tagasunod, di ba? So, ibig sabihin parang, halimbawa, yung hindi mo na alam yung ginagawa mo, hindi mo na alam na mali na pala yung ginagawa mo, hindi mo alam na yung kasalanan na ginagawa mo ay sumisira na sa'yo. Di ba? Ano pa yung ibig sabihin ng slave? Pinapahirapan, hindi ka makawala. Tama ba? So, ang namumuhay sa kasalanan yung mga taong hindi makawala sa kasalanan. Kumbaga, baliwala na lang sa kanya yung kasalanan na yun. Hindi na siya, alam mo yun, hindi ka na takot magsinungaling, hindi ka na takot na gawin yung isang bagay, hindi ka na takot magnakaw. Tama ba? So, hindi ka na takot hindi sumunod sa magulang. Kumbaga, kahit anong payo sa'yo, hindi mo na naiisip yun kasi you are slave to sin. Ayan. So sa bagay na yan, sabi nga, Jesus paid the price for my freedom on the cross. So dati makasalanan tayo. Diba? Pero ang Diyos, anong ginawa niya? Binuksan niya yung door ng kasalanan na yun, which is kung saan tayo in prison. Diba dati we are slave to sin?
So ngayon, ang Diyos, ipinako siya sa krus. And then, anong ginawa? Dahil sa sacrifice ni Jesus Christ, nabuksan yung door so that tayo ay maging malaya sa kasalanan. Diba? Kaya nga nung tinanggap mo si Jesus Christ, diba? As your personal Lord and Savior, so pinalaya ka na niya sa mga kasalanan mo. Amen ba? Amen. So, binuksan niya na yung pintuan ng ating kasalanan at pinalaya niya na tayo. Pinalaya niya tayo saan? Sa mga wrong thoughts, yung mga negative thoughts natin, ano pa? Yung mga wrong desires. Diba? So, ano ba yung mga wrong desires na yun? Yung mga hindi dapat na ginagawa ng isang tao. Amen? Ano pa? Addiction. Pinalaya niya tayo sa mga addiction. Ano pa? Habitual sins. Ayan. So, yung sacrifice ni Jesus Christ sa cross, kaya nga wala na dyan si Jesus eh. Bakit wala ng tao? Bakit walang tao sa cross? Kasi siya ay muling nabuhay. Kaya hindi siya nananatili dyan kasi buhay siya. Amen? So, dahil sa sacrifice ni Jesus Christ, binuksan niya yung door para makalaya tayo sa mga kasalanan natin. Diba, ang sarap sa feeling ng gano'n? May isang taong nag-save sa'yo. So, ano yung dapat mong gawin in exchange? Ano yung dapat mong gawin in exchange? Diba? Siyempre, sumunod ka sa Lord para mas mapabuti yung buhay mo. Diba? So, pag hindi ka sumunod sa Lord, babalik ka lang ulit kung saan ka nanggaling. Babalikan mo lang ulit yung mga kasalanan na ginawa mo. Amen? Amen. So, next. Ayan. Jesus took the worst of me on the cross and gave me His best in exchange. So, the moment na inaccept natin si Jesus Christ sa puso natin, ibig sabihin, lahat ng mga evil things na meron tayo sa ating buhay, sa ating puso, yung mga kasamaan natin, inabsorb na yon ng cross. Kaya nga yung kanta natin kanina, di ba? In your blood, hindi nakakanta. Ayan, so sabi di ba, in your blood, dahil sa blood ni Jesus, inabsorb niya lahat ng kasamaan mo. Diba? So kaya nga sabi, Jesus took the worst of me on the cross and gave me His best in exchange. So, yung cross na yan, inabsorb niya na lahat ng kasamaan na meron ka. Yung mga rebellious hearts na meron tayo, yung sinful nature na meron tayo, inabsorb na yon ng cross. Ayan. And in best exchange, lahat ng blessing na meron yung Diyos, na meron siya, binigay niya yun sa atin. Kaya natin nararanasan yung mga blessing na yon, it's because lahat ng mga kasamaan natin is inabsorb na ng cross. Ayan. So kaya nga nararanasan mo na, di ba kaya mo nang tanggapin si Jesus as your Father? Di ba? Natatawag mo na siyang Father God. Dati hindi mo siya matawag na God. Sabi mo lang, siya. Manalangin tayo sa taas. Saan taas? Diba? Sa ceiling. Amen ba? So, ano ba yung feeling ng gano'n? Diba napakasarap sa pakiramdam na dapat tayo yung nagsasuffer, pero Jesus took the cross. Ano ba? Diba? In best exchange, He took yung worst things natin, yung mga sinful desires natin, yung mga wrong thoughts, wrong desires, kinuha niya, inabsorb na yun ng cross. Ayan. So, basahin natin yung verse. Ayan. So, sabi dito sa verse, Romans 5:18, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous resulted in justification in life for all people. So, dapat, di ba, tayo ay nako-condemn na ngayon ng Diyos, pero hindi. He took the place for us. Amen ba? So, kayo, in best exchange, what can you give sa Lord? Diba? Ano ba ang pwede niyong ibigay sa Panginoon in exchange dun sa ginawa niya on the cross? Kayo ba na-appreciate niyo yung ginawa na sacrifice ni Jesus Christ? Taas nga kamay.
Nakaka-appreciate niyo po ba yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ? Sino nakaka-appreciate? Parang naiyan, no? Sino nakaka-appreciate ng ginawa ni Jesus Christ on the cross? And what, in exchange, ano yung pwede niyong gawin para sa Kanya? Ayan. So, sagutin niyo na lang sa isip niyo. Yun lang po, God bless. God bless you po. Okay, sige, bumalik sa grupo nyo kanina. May gagawin ulit tayo. Okay, bumalik sa dati yung grupo kanina. Bibigyan kayo ng papel ng ating life guide. Okay, may gagawin tayong exchange sa cross. Si Group 1, ang gagawin nila, ang isusulat nila sa kanilang mga papel, ay kung ano yung gusto nyong ibigay sa cross, ibigay sa Panginoon. Like, halimbawa, yung mga weaknesses na meron ka. Halimbawa, gusto mong ibigay yung shame kasi nakagawa ka ng pagkakamali. Gusto mong ibigay yung guilt. Gusto mong ibigay yung burden na meron ka, yung pain, di ba? So, yun ang mga example. Okay, so group 1, magsulat kayo ng mga weaknesses na gusto nyo ibigay sa Panginoon. At mamaya gagawin natin, pupunta kayo sa harapan para lang pagpapakita na sinusurrender nyo sa Lord etong bagay na nararamdaman nyo. Okay? So si group 2 naman, kung ano, isulat nyo kung ano yung marireceive nyo sa Panginoon. Marireceive nyo sa cross. Dahil sa cross, meron kang peace. Yan, example lang yun, diba? Dahil sa cross, ito yung ibinigay niya sa'yo. Nakilagay po sa gitna, kaya, Eric. Ayan, yung mga matatanggap mo sa Panginoon. Matatanggap mo dahil sa ginawa niya sa cross. Yun nga yung example ko, di ba, na dahil sa cross, dahil kay Jesus, meron ka ng peace. Hindi ka na natatakot sa future mo. Okay? So, sige, ilagay mo. Pwedeng more than one yung papel mo kasi pwedeng marami kang marireceive, di ba? Nandun yung blessing, victory, na makukuha mo sa Panginoon, di ba? Sige. Hindi lang iisa yung papel. So, pwedeng dalawa, tatlo yung ilagay mo mamaya. Okay, group 1, weaknesses. Yung mga gusto mong isurrender, ibigay sa Panginoon. Halimbawa, yung sickness. Sa group 2 naman, yung blessing na matatanggap mo dahil sa cross. Halimbawa, victory. Kasi, syempre, victorious ang Panginoon. Okay, example lang yan. Ako, isang weakness, isang papel. Isang weakness, isang papel. Isang Isang strength, isang papel. Pwedeng ilagay nyo na kaagad. Sa group 1 muna siguro para hindi tayo magkagulo. Pwedeng ilagay na ni group 1. Pwedeng ilagay na ni group 1 yung mga weaknesses na meron siya. Gusto niyang ibigay na yan sa cross, di ba? Ayan, may scotch tape sa harapan para idikit. Yung shame mo, yung guilt mo, yung pain mo, ibigay mo na sa Panginoon. Ayan. Diba, nakapag binigay mo na yan ngayon sa cross, sa Panginoon, tandaan mo na talagang palalayain ka na niya dyan. Hindi pa sinurin. Okay, Mon, isang weakness, isang papel. Isang weakness sa papel. Isang strength, isang papel. Sa pinakataas na nilong.